Okay, good morning. Good morning. Okay, medyo hindi lang po medyo tinamaan ko ng proposal. Pero po, ano pa kasi medyo kahit mas gusto ko ngayon. Kailan po, mag-ingat po tayo kasi nga po ay gusto ko ngayon. Kaya nga po ay kailangan mo kasi labas na wala ng face mask. So, ang daming umupo sa labas. Kaya madali ko naman po. So, mag-ingat po tayo. Kahit po ang ating presidente ay nakaranas po ng COVID-19. So, mag-ingat po tayo tayo malabas na ito sa mga tao ng buwan. So, hindi po mawala yung ating panapataya kung tayo na mag-face mask. Sabi ko ba, hindi na uso doon. Hello, yan. Okay, so sabi ko, kung pang-order ulit ng face mask, parang ng face mask ngayon, no? Parang nawawala na sa merkado. Parang hindi na nauuso. Ayan. Magpapauso ako ngayon. Okay. So ang ating pong pag-uusapan ngayon, kapatid, ay so related pa rin po sa ating tema. So, holiness, pero ngayon po ay pag-ibig. Kasi po, Christmas po kayo. Pati nga po sa katabi ko sa ating Merry Christmas. Sabihin mo ulit ito, Merry Christmas. Kasi wala ka. Nasa ka ba? Kaya may ibig ka. Okay. Siguro po ay ito po yung pinakamaganda na pag-iingat po natin. Tayo po lahat ngayon ay maging masaya, hindi po dahil may pera, hindi po dahil tayo maraming may ihanda o nakapag-ipon na ng ihanda. Sino ba nag-ipon na ng ihanda sa inyo? Kaya rin po masaya, may pera, damit, so nakakalungkot po, kasi po ay nawawala na talaga ang lima ng Pasko. At sa mga Kristiyano, ganito sa pagka-Kristiyano kapaguhan, talagang totally po ay magbago po ako sa mananampalataya. Talagang mainit po ako, nag-aapoy. Kaya lang, nung bandang uli, medyo nag-aapoy pa rin. Magkilakit na para bang, kasi po, ganun po tayo mga tao, madaling magsawa, di po ba? Sa kami, hello? Hello? Ginagawa natin. Ginagawa natin, paulit-ulit. At ang nangyayari po ay nagiging routine, kaya po yung iba nasasawa. Nasasawa po na paulit-ulit ginagawa, kaya kung minsan hindi na po doon kasi naging routine na parang hindi po nakapokus minsan sa pagsamba. Pero hindi naman lahat. Kasi po sa observation po natin, kaya kung minsan po marami ang nagiging problema sa church. Kasi nung una po na naranasan ko po, yan ang totoo po ng mga magulang. Ako sa lahat ng church, nakita ko nung una kahit ang totally ay kami po ay nanimbahan. Kailangan may talagang pagkatapos ng kantahan, kailangan palitan ng damit. Basak-basakan na pawis. Bukod sa mainit, ay mainit pa yung pagsamba. Ngayon di ba? Po niya, isang iba ka, wala wala lang di ba? Yung pagpupuri sa Diyos. Pero, at least ay ang pagpupuri sa Panginoon natin pagharap sa Diyos, pasalamat, kilala sa Kanya. Kaya masabi sa Hebrews 13, verse 15, mag-alay tayo, papuri. Pamagitan ng ating mga labi. Papuri na nagpapakilala, nagbahayag ng ating pakakilala sa Kanya. Kung kilala mo ang Diyos, so nandiyan niya na may umiyak, kaya mo siya umiyak, kaya mo siya lumuha, kaya mo siya magtatalong, kaya mo siya. So naranasan ko po yan, kaya naranasan po namin na pagsabihin ko noong sa nagsisimula kami ay nagsasayawan, may tao pa sila tatawanan ko yung mga born again noong una. Pero sa ngayon, halos nakikita ko po kasi naging seryoso ng mga born again ngayon. Seryoso, tingnan mo katalin mo, seryoso.
Kaya lang hindi ko alam kung saan seryoso. Seryoso ba doon sa nararamdaman? O seryoso kay Lord? O seryoso doon sa Diba? Bisa kasi nararamdaman kasi ako binati namin kasi ganito kasi gano'n kasi pala focus niya, di ba? Pero alam nyo, sa Bible po, kapag lagi tayo nakapokus kay Lord, yun, nalagaan po sa atin ang kanyang pag-ibig, magiging masaya po tayo. At saka, never na madalang po tayo ng mga problema sa tabi. Sabi mo, pag-ilisapin ang mga problema kapag si Kristo ang tinutukan mo. Amen? Kasi pag tinutukan mo si Kristo, pagkasama mo siya, lagi mo maririnig yung sabihin niya. Okay, kaya napakalaga po ngayon ang ating pag-uusapan ay nakita natin sa 1 Corinto chapter 13. Ayan. So, kilala po ito ng lahat ng Kristyano. Tawag po dito ay chapter. Ayan po. Pero ito po ay ating uling pagulay-gulay. 1 Corinto chapter 13. Ayan. Medyo alert kayo ng kasahangin ng malakas. Ayan. Okay. Kanariyan po, basahin po, verse 1, simulan po natin. Sabi dito, magsalita man ako sa mga wika ng mga tao na mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lang akong kampana kumaling umaw o kopyang na maingay. Kung ako man ay may kakayanan magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umanawa ng lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, nakapapalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kapuluhan. At kung may pamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi magaspang at hindi mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtalim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisip, mapagtiwala, puno ng pag-asa at higit saka ang wakas. Matatapos ang kakayanan magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayanan magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi magganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan natin magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit, pagdating ng ganap, maglalaho ang hindi ganap. Nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at ang natuloy tulad ng bata. Kayo na ako'y mayroon ng sapat na kulang, iniwanan ko na ang asal ng bata, sa kasalukuyan ang aking nakikita ay tila malabong narawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bagay lamang ang nalalaman ko, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalaman ito, tulad ng lubos ng pagkakilala niya sa akin. Samantala, nanatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Tayo po muna po ay tumayo, tumayo po tayo, na tayo din mananangin. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa bawat araw na bigyan mo sa amin ngayon po ay pumasok na po kami sa huling month of 2023 o Lord, salamat po sa maraming mga problema, sa mga pagsubok, sa mga pagpapala, at sa lahat o Diyos na aming naranasan at ginawa mo para sa amin at pinahintulutan mo sa buhay ng bawat isa. Ngayon o Diyos, patuloy po ang dalahan po namin. Tulungan mo po kami na sa bawat pagsasara ng tao o God, Lord, makita po namin kung ano po ang aming kalalagayan sa iyong harapan. At kami po ay tulungan mo, O Diyos, at buksan mo ito
upang patuloy o Diyos magpanibagong sigla kami. Hindi lang po yung New Year's resolution, kundi yung Lord, yung po aming relasyon sa iyo ay wag po mawala ng saysay, kundi bagkos at ang mga pagkukulang namin sa taon na dadaan ng God, Lord, ay lalo po ito tumamis at tumanda dahil ito po ay aming nalis o ng lahat ng mga pagkukulang at mga kasalanan na nakagawa namin. Panginoon, tulungan mo kami, O Diyos, na ito'y namin makita. Ilipin po sa amin ang anumang kasalanan na nasa amin. At sa araw na ito, O God, Lord, bayaran mo po, napatuloy kami makarinig sa iyo. Sa mga aming mga matang espiritual, ang aming tayo espiritual, makita ka namin, O Diyos. At Ama, gamitin mo lang po ako na inikot, yung makuha lang isang maayos sa puso, malinis sa puso at kaisipan, O God. At dalayan mo po, rin po ako ng maayos sa pangalita, O God. Lord, salamat po. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. At sa araw na ito, Ama, nandun po namin mula sa langit. Tatanggap kami ng masaganang biyaya mula sa iyo. Sa pangalan ko, ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Bigyan po natin yung mga kasalanan. Yung palapak po ng mga kasalanan. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Amen, Lord. Hallelujah! Salamat po, Lord. Amen, Lord. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Amen, Lord. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Amen, Lord. Amen. Hallelujah. Okay, so ito po ay ating pinamagatang. So, okay, hindi dapat mawala ang pag-ibig. Okay. Sabi nga po ay kailangan po ang pag-ibig ay laging nanliyan, maging sangkap ng isang mananampalataya. Ano po ba nyo, sa nangyayari po ngayon sa panahon natin, naka-highlight po ngayon ang buong mundo sa nangyayari po sa Israel at yung diyan sa Gaza, di ba? Kung titignan po nyo, di naman yun lang, pati po yung mga Hezbollah sa Lebanon, maging Iran, Panginoon, na hindi po tinitigil ng hindi lang pag-uusig, kung talagang gusto nilang bulangin sa mundo ang Israel. Kaya kung pag-aaralan po natin, ay ito po yung hatred, yung kung nadinig po nyo yung anti-Semitism, yung pong old hatred, ang tawagin po ito, ang panahon po ni Hitler. So, nung panahon po na yun ay, hindi lang po yun, nung panahon, kasi nung panahon ng Roman Empire, kasi po ang Israel, ayon din po sa history, kaya nga kasi po ay, ang Israel po kasi ay mayroong paninindigan. Yan po. Yan po nakikita natin na, kasi pag sa mga history na pinababati nila, ang mga Israel kasi ay mayroong pananampalataya sa Diyos, di ba? Hindi sila sumasama sa mga Diyos-Diyosan, di ba? Tapos meron silang sabat at araw ng pagsamba. Araw ng Sabado, talagang hindi sila nagtatrabaho, di ba? Sumasama talaga sila. Ginagalang nila yun. At sila po ay, po, yung tungkol sa pagtutuloy din naman. Marami sila mga ginagawa na ayaw po ng mga tao yung panahon ng Roman Empire, mga panahon po. Kaya po, namumuhi sila. Di ba? Naalala po ba niyo yung si Mesa? Tignan po sa mga sila. Di ba ba? Ay kasama si Daniel na dadaki po sa bubon na hindi inakakainit. Di ba? Bakit po? Kasi hindi sila sumasama sa Diyos-Diyosan. Di ba? Hindi sumasama sa Diyos-Diyosan. Di ba? At hindi sila sumusunod doon sa hari. Kasi po ang sinusunod nila kung ano yung kanilang nakagisnan. Kung ano yung kanilang pananampalataya, kung ano yung nililin nila. Di po ba? Kasi simula pa lang talaga po merong, kaya nga po ang mga Hudyo ay, ilang po sa history talaga po, galit na dyan ng maraming tao. Maraming mga tao noong unang panahon, Roman Empire na talagang galit sila sa Israel. Sa mga Hudyo, kung sinabi Hudyo, para po namumuli. Kasi nga po, kaya nga po ang tawagin nito ay yung old hatred.
Noong panahon ni Hitler, 6 million na mga estudyanta pinatay niya dahil po nga po yung sinasabi yung hindi lang galit sobrang galit. Yan po. Kasi ang inano ni Hitler ay yung mahihina, hindi makakatulong ng Israel. Yung laki ng Israel, kailangan din po niya mawala yan. Kaya, tingnan mo ang katabi mo. Pwede mo. Kung yan kaya kami po, apayag ka ba? Pero mga kapatid, tayo po spiritual Israelite ngayon po. Kaya lang, hindi po natin pwede yan po yan. Kaya lang sa ngayon po, ang totoo talaga, ang Israel po ay kinamumumilan. At kahit sa social media, kahit sa mga balita, ang laging masama ang Israel. Yan po. Kaya lang, kung maintindihan po natin ang history, lalo po ngayon, ay mga propaganda at tatawa, kung sila napapasama ang Israel, hindi po talaga totoo lahat. Di ba? Yung mga news, talagang totally ay kasi marami po mga tao at sa ibang bansa. Hindi lang po talaga yan sa Israel. Yung po yung anti-Semitism. Yan po. Yung po ay nangyayari sa iba't ibang daigdig. Yung mga iba't ibang lahi na hindi po dapat o yung walang kabuluhan. Yung mga pakainin. Yan ang sinasabi. Kung natin din po nyo yung kailangan na mamatay yung mga walang kwenta. Kaya daw pinahinto talaga ito, mamatay ang ito. So meron kasi mga evil, mga evil toto, yung mga paniniwala, yung mga kaisipan ng ang demonyo, ay inaano po nila na yung po, kailangan sa panahon nila ang matira ay yung mga galing. At kinamikadali yung magaling pa yan. Hindi po yung walang sakit. Opo, kaya parang natin po ngayon ay yung tinatawag na galit. Yan po. Yan po ang nagpapasama sa paligid po natin. At maging sa ating ngayon, sa ating bansa, ano po nangyayari ngayon? Ay binubuli ngayon ng China, kahit yung nangyayari ngayon. Kaya nga po ng Panginoon, hindi pa nakapipigil pa. Kaya hindi nagpapigil ang Pilipinas pa paano kaya? Diba? Kasi pagkagalit na, di ba? Marami nang galit di ba? Sa nangyayari. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakahirap na kapag nawala po ang pag-ibig, tiyak na lahat laging may awayan. At kung mayroon kung sa atin po, kung tayo po manatiling puro galit, hindi po tayo siguro hindi nyo lang ako makikita dito. Kanina nga po, late na kami, yung sinakay pa namin ay parang sabi si Terry, pwede po ba dagdagan nyo? Pakitid na yung regarding nyo. Kasi sabi ko, nakakagaya ko, titignan na sabi ko, matog na, sabi namin parang paritog na posisyon. Pero okay lang, kasi pag-ibig kahirap isirahin na yung sabi mo, sasakit mo siyempre nakahanap ko yung maganda, at saka matanda na kasi yung brother, at saka yung siyempre hindi natin lang, may mga nila, tapos pero yung tricycle maganda naman lang medyo tuloy-tuloy ng konti. Kaya ko lang pag-ibig to, yan nga, siguro. Nakapagaba, pag-ilan naman. Minsan meron ganun nag-react ka tayo sa mga bagay na nangyayari sa atin, lalo kung hindi natin gusto. Di ba? Dahil kasi po yun nga po, kung tayo po ay meron po, nagagalit tayo bigla, ay pang old hatred, yung mga nakatanim, yun po ang alila. Kaya po, dapat hindi mawala yung pag-ibig. At dapat ito ang maitanim natin sa puso ng mga tao ngayon. At alam mo po ba niyo kung sino ang dapat paggamit tayo? Ang bawang mga pagtanim. Dapat po tayo ay maging role model. Hindi lang po yung sa salita, hindi lang po sa gawa, kundi sa lahat ng mga nakikita sa atin. Yung mula sa atin, ano ba yung lumalabas? Ano ba yung nakikita? Yung po. Dapat yun po ang mangyayari sa atin. Kung tayo pituloy ng Kristiyano, yun po ay dapat makita sa atin. Number one, ang pag-ibig ay mahalaga upang ang katawan ng Iglesia ay mapag-isa at lahat ay makakasama sa gawain. So, love is essential for the body to be unified and for the members to work together. Napakalaga po yung paggawa ng nagkakaisa, tama po. Pero meron po nagkakaisa
kaisa na hindi na po talaga totally ay talagang nagmamahalan o meron po pag sinabi pagmamahalan, may katapatan, talaga totally mahal niya ang trabaho niya. Nakita na po ba kayo ng nakakawa ng siguro? Nakaranas po ba kayo na kayo pagpagawa? Nabisa na yung sumasakal loob nyo, di ba? Kasi papasyaw naman kayo, gusto naman ng materials, pero di ba lalo na nakawawaan mo yung pagawain? Para bang ang hirap, di po ba? Kasi kung minsan, meron po mga tao na hindi po nagiging tapat, di ba? Minsan ay dahil na-hype sila, nandiyan siya, kailangan pagsakaan mo ako. Hindi po yung sinasabi nito mabagal, hindi po. Minsan yung trabaho, hindi po nagiging tapat, hindi po naging maayos. At minsan paulit-ulit pa, minsan naranasan po yun. Pero dahil nasa Panginoon na tayo, tinutulungan ko pa sila eh. Sabi ko dapat po ganoon. Kasi ayaw ko nang magaling. Pero kung wala ka ng Panginoon, iiwanan ko na lang sa akin, di ba? Kasi parang sakit na ulo mo pag nakakita mo. Pero mga kapatid, hindi po eh. Pag nasa Panginoon ka na, unawain mo sila, siyempre, ipapaliwanag mo, so nagbabago naman, nakikinig naman. Kasi nga siyempre tayo po ang susunod kung sino po yung napapagawa. Kaya lang po mga kapatid, sa ating pinamanampalataya, yung po, napakalaga yun. Kung may pinapagawa sa atin ng Panginoon, dapat yung Panginoon natin, hindi sumasakit ang ulo sa atin. Okay, para tayo ay gumagawa. Kasi po, minsan sinabi ng Panginoon, yung hindi ko kasama nagtitipon, ay nagkakalat, di ba? So, hindi natin sumasama kay Jesus Christ, kasama niya sa tunay na gawain. Kaya napakahalaga na maintindihan po natin tayo po ngayon, ang inaasahan ng Diyos, kung ikaw tunay naman ng pagdaya. Ikaw po ang inaasahan ng Diyos na makikitaan ng tunay ng pag-ibig. Yan po. Pag-ibig na galing sa Diyos. Kaya nga po ito yung mahalaga. Sa unang Corinthians chapter 12 verse 1 to 3, sabi nga po doon ay makapagsalita man ako ng mga wika, ng mga tao ang kung ako man ay walang pag-ibig. So ito po ay nakasakit po, nakapatungkol sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Alam po ba niyo, sino po ba pinagkalooban ng Espiritu Santo? Amen. Sino po ba ang alam niyo? Kaya tingnan matabi mo. Lahat, sabihin mo, lahat tayo. Misa kasi na-highlight po yung pastor, tapos misa yung natin-sistings, yun lang gumagawa, yun lang ma-leader, paano yung naglilinis? Kaya kung nagsimula sa church at bilang deaconess, deacon, ay di ka paglinis sa mga kapilyo. Nag-CR. Tapos, siyempre, tulong kami, mga kasamahan ko, mga leaders sa iglesia, yung mga elder. Di po ang trabaho ko. Pero hindi na nila nakikita, di ba? So, ano po yung giving, di ba? Yung service, di ba? Yung giving, di ba? Yung punishment, di ba nakikita yan eh, di ba? Pero sa stage isa na yan. Ganito pa nangyari sa Corinto. Kaya sabi ko sa unang Corinto, sabi ko sa, okay, sabi nga, letter A, sabi nga mahalaga sa iglesia ay nagkakaisa sa gawain. Yan, sa unang Corinto chapter 12, ayan po, mababasa po natin yan, verse 12. Yung pong sinabi dito, si Kristo, tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling isang katawan. Kaya mga kapatid, ang sinutungkol po dito yung iglesia, bawat isa sa atin, lahat po tayo, ay bahagi ng kanyang katawan. At sinabi bahagi ng katawan, ano, tingnan niyo yung katawan ng katabi nyo. Ayan, maliban na lang kung walang kamay. So, lahat nyo, di ba? Lahat mo tayo siguro, gusto dito. Itas nga po yung kamay nyo. Ayan. Ayan. Gusto naman siguro yung dalili nyo, di ba? So, ang sabihin, lahat po tayo ay may sangkap. At ang lahat ng iyan, kaya masasabi natin na buo ang katawan kapag gusto ang lahat ng sangkap, di ba? Siya ay may katawan, pero puto lang kanyang paa, di ba? May kulang na, di ba? So, pwede ka siguro po. Alam po, mga kapatid dito, ano nangyari? Minsan, meron po na-highlight. Ayan po. Minsan nagtataas po, palagi ay po mga nakikita sa akin sa stage. Minsan, lagi sikat ay yung picture, di ba? Para nakatingin na so nagiging parang palabas na dam. So, hindi po gano'n. Lahat po tayo may kaloob. Yung naglilinis po dito, hindi na pala natin nakikita sino pupunta dito sa Sabado para malaman natin sino naglilinis dito. Okay?
Sino po sa inyo dito at gumagawa ng hindi matagal nakikita? Sino po yung nag-prayer dito? Na simpleng araw, pumunta dito para prayer church, intercessor, dito yung nakikita. Pero bahagi po sila ng katawan, Kristo. Kaya po ito po yung kaya nga po sabi, kaya nga po nangyari, dahil na-highlight yung mga teacher, yung mga mahusay, nakaroon po ng pataasan, isa ay pamamapuli, di ba? Mahusay ako, isa yung pamamapuli sa English, di ba? Meron po big word, yung word, nakapag-walog yan. Di ba? Nakaka-amaze, di ba? Nakakatuwa naman dahil po, meron pinaghilang po yung karunungan, di ba? Mahusay magsalita, maraming mga karunungan na sasabi, yan po. Pero minsan nakaka-highlight na lang po kasi po sa karanasan ko, marami po akong nakita na kaya po. Kasi nga po, hindi siya nasasalita. Kaya pag sasalita ko pala ito, ang membro. Meron ganun eh. Yung hindi po siya, inimita mo, ilan ba yung membro mo? Tinatanong nila ko na ng membro. Alam po ba niya si Jose Sumaseno kahit sa kulang ng membro, yung pupunta siya. Jose Sumaseno, ayun, mamatay na yun. Sa DCAS siya. Sa panagpid siya, 15 to 20 minutes lang, dire-diretso. Kaya kung natapos iniiyak ako. Kasi hindi na po maganda ng preaching. Kundi kung gaano kalapit ka sa Diyos. Natapag yun lang sa matili sa iyo. Dahil ginagawa mo ang iyong pagkulit dahil sa pag-ibig mo sa Diyos. At dahil iniibig natin ng Diyos, in-extend natin ito para sa mga tao. Gusto natin malaman ang alapit sila sa Diyos. Gusto natin sila lumago na katulad ng paglagong ibigay sa iyo ng Panginoon. So yun po. Yun po talaga ang tunay na pag-ibig. Pero kung isa, paano nga po tayo makapag-ibigay kung wala tayong natanggap? Kasi ngayon, naghahanap tayo para tayo din po baguhan pa rin. Pero mga kapatid, kaya nga po meron ganito. Magkano kayo ng mga saan po merong mga religion na ganito po? Wala. Tayo lang mga nagbabible. Oo, mga nagbabible lang. Wala po mga mayaw na ako. Kasi yun ang pagkakabigay ng punta ng Jesus Christ. Kasi sa mga religion, tayo ang tama. Pag namatay na ako sa langit, kaya po natin ito magiging po. Ay, kung tayo, nag-aamtin. Pero sa atin dito, ano po? Pinapatamaan ng tao ni Pastor. Kasi meron gano'n na. Diba? Kasi po sa mga maral, hindi po maiwasan na tayo ituwin. Diba? Na tayo pinasasagtan. Hindi po ipaangin po ng pamahal ng Diyos. Tutuwin ka, hindi po tituwin ka, hindi maangin ang pagpapaluin ng Diyos. Sabi. Kasi kami tayo magagawa lamang, di ba? Alam mo, tatayo ako dito para makilala ako. Alam mo, ako yung magandang. So, ito na gagawin ko, taas ko sarili ko, madali siguro, di ba? Hindi kayo tumagal. Kasi sasama kayo, di ba? Pero dito, alagyan pag-usap sa internet, sa pagpahangan dito po. Kaya nga dito po, tayo lahat ay meeting. Tayo lang tayo pinagyan ng panahon ng Diyos. Pero pag ginagawa ba natin ito, ano ba yung masahan mo rin mo? Ay, para sa puso mo, mahusay mo. Diba? Lahat ang ginagawa ko tama. So, hindi po. Hindi tayo po, sabi na sa Bible, tayo po ay mga alipin lamang ng Panginoon. Sa John chapter 7, ayun po, verse 37 to 39. Asaya ko doon ay dito. Okay. 7, 37 to 39. Asaya ko doon. Sa kaunali na pinakatayang araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Ay, sorry po. Namali. Ayan po. Mali po yung aming pinaka sa inyo. Nalito po yung aming sorry po. Unang Korinto chapter 13, 1 to 3. Ayan po. Mahalaga sa iglesia, pagkakaisa sa gawain. Ayan, unang Korinto chapter 12, verse 13. Ayan na po, binasa natin. Sa verse 30, B, ayan po, sabi, tayong lahat ay binautismohan. Ayan, basahin nga po natin, unang Korinto chapter 12.
Ayan. Sabi po dito sa verse 13, ayan, isang po ng 12, maging Hudyo o hindi man, alipin o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamagitan ng isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Kaya mga kapatid, yung pagiging born again experience, ito po yung naipaliwanag po sa inyo, ito po yung isang proseso, kaya sila po sa kasalanan. Dahil yung nagsisi, tinagam si Jesus Christ at ang panampalang ng Espiritu. At yun ay binigay sa inyo ng paloob ng Diyos na kung ikaw may tunay na mananampalataya ng ating Panginoon. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya at tinagam si Jesus Christ sa inyong puso. Hindi po lahat ng mga nagsasabing mananampalataya siya, may gawin niya yung pananampalataya ko sa tao ko na saving faith. Yan po. Yan po yung nakapagligtas. Ito po yung naniniwala sa ginawa ni Jesus sa krus. Ito po yung mga taong tunay na tinanggap ang ating Panginoon sa kanyang puso. Pero po yung sa Santiago, yung pananampalataya katulad na hindi Satanas. Ayan po. Meron kanyang pananampalataya. Si Satanas kasi ayaw hindi ito tatakot. Ayan po. Makatayin na ng palataya ng Kristo dahil ayaw natin mapunta sa impyerno. Kaya di mo kumatalim mo. Ayaw mo mapunta sa impyerno. Siyempre naman ayaw mo. Di ba? Pero hindi mo tatanggapin si Jesus Christ dahil takot ka mapunta sa impyerno. Dahil ang katotohanan na ang sinabi sa Bible, kahit hindi ka matakot, narinig mo lang yan, at nakasunod sa Biblia, lahat ng hindi manampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay pupunta saan? Sa kaparusahan ng dalang Panginoon. Mawawalay sa Diyos magpakailanman. Kaya nga po, yung pananampalataya natin, checkin natin. Nananampalataya ka ba? Nagpapatuloy ka ba dahil natatakot ka mapunta sa impyerno o naunawaan mo na minahal ka ng Diyos at dahil kahit marami kang kasalanan patatawal ka niya dahil ikaw ay ang pakubaba, inamin mo at tinanggap mo siya sa iyong puso. So yun po ang tunay ng gospel. Kaya nga po kung tayo din nasatakot na mapunta na impyerno, sabihin ko sa inyo mga kapatid, baka mapunta pa sa impyerno. Tanggapin mo si Jesus Christ bilang Diyos na katawang tao. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang namatay sa krus sa katawang ng buhay na muli. Ay namatay, inibig at katawang ng buhay na muli. At siya ang nabubuhay ng pakailanman. Kaya nga po yun ay dapat natin tayo sa ating kaisipan. Sa verse 13, sabi nga doon, tayo natin pinautismo sa isang Espiritu, tayo natin pinainom sa isang Espiritu, at yun si Jesus Christ. Ephesians chapter 4, verse 16, kaya po sabi, kailangan ng pag-ibig. Sabi sa Ephesians chapter 4, ayan po, Ephesians chapter 4, verse 16, sa pamamagitan ng ang buong katawan ay pinag-ugnay-ugnay, ayan po, pinag-ugnay-ugnay na makasumasuan na mula rin sa Kanya at po maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya mga kapatid, ito may nakapagtupag din po sa kaloob ng Espiritu Santo. Kaya nga pinatag na yung pagkakaugnay na yung ligament, yung liquid. Di ba yung mga puto natin meron po yung tugtungan? Na parang maputi po yan na pakunat po yan na hindi basta-basta natatanggal. So yan po ay malarawan po ng biyaya ng Diyos at pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, tayo po tinawag ng Diyos bilang sa katawan. Hindi lahat ay pastor, kung lahat tayo pastor, sino pa makikinig? Baka hindi na makinig, sabihin niya, ay, hindi na lang sino mausay. Balik sa na nangyari. Competition, ang mausay kasi ito. Dito. Nawala na ang pag-ibig. Kaya nagay ng Diyos sa puso ng bawat isa sa pamamagitan ng Holy Spirit. John chapter 14, verse 15, ito po ay madalas maganda sinasabi nga po, kailangan makabisado natin. Sabi nga ni Jesus, kung hindi niyo ako, tutuparin niyo ang aking mautos. Ang palatandaan po na tayo po iniibig sa Diyos sa pamamagitan ng obedience, pagsunod. Sabihin nga po natin obedience, pagsunod. Kaya po mga pagtitignan po natin, hindi po yung mga ginagawa lang natin kung alam natin magsunod. Kung tayo po ay
walang pag-ibig sa ating pagsunod, paano po yun? Kasi kung minsan po, maraming gumaganap ng kanilang tungkulin, pag-aralan ng mga kanilang tungkulin, gagawin yung dati na ginagawa. Na naging katitisura ng marami. Hindi mo makakaral yun, bakit ganito sila? Kaya nga mag-iingat po tayo. Ang nakakala sa ito ng Diyos ay tinitignan na parang artista. At bawat mananampalataya na nakita mo mapasok sa isang iglesia na mga nag-born again, yan po ay ginagawa parang artista. At ang masarap sa tao po ay ang pantayan kung ano po yung pagkakamali ng Diyos ng kabutihan. Nakita po niyo, yung mahilig sa marites. Jesus. Hindi nila makikita yung kabutihan ko. Ang makikita nila kung aking kamali ako. At yun ang tatandaan nila. At gagamitin niya para sila ay ka. Bakit? Dahil may state ko ng demonyo na sabi nga nagkakato. Para gawin natin yan. Natin mga tao. Yan po ang gawin ng demonyo, bulihin po tayo. Kaya mga kapatid, napakahalaga po nung mamuhay tayo sa pag-ibig. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan po ang palatandaan na tayo iniibig sa Diyos. Sa iba ng Panginoon, ay nga yung pagsunod napakahalaga. Ang pagsunod, sabi nga, mamuhay ka sa pag-ibig. Kaya kapag wala ka sa pag-ibig, kaya wala ka sa ulis ng Diyos. Kasi mapaghagod tayo, at minsan nananawa tayo. Kaya nga po, titignan po natin dito, yung sinabi nga po doon sa ating teksto, kaya nga po, itanong po po doon, sabi nga dito sa verse 7, ang pag-ibig ay matiisin. Hello? Alam niyo kung hindi ka matiisin, talagang bibigay ka eh. Di ba? Ano ba yung pagtitiis? Hindi mo yung pagtitiis, wala kang kakainin, maglalakad ka, wala kang pamasahe, pumunta ka sa church, hindi po. Kung di mo na tinutulungan mo yung mga kasamahan mo, yung ganito po, ay patuloy po na hindi yung mga gusto na ginagawa. Titigil ka ba sa pag-ibig? Madalas may nagsasabi sa akin niya, basta, bibigyan ko ba natin yan? Hindi na, ito naman natin, tutulungan natin, pero hindi naman sila, parang bali wala sa kanya. Sabi ko, nagawa mo mabuti sa Panginoon. Titigil. Bakit ang Panginoon patuloy sa iyo? Ikaw ay makakala sa Panginoon. Di ba? Kahit pati ka sa ulo, hindi ka pinagtantanan ng Diyos, di ba? Hello? Ako ba? For 3 years, itatawaran ko lumabay ulit, di ba? Tapos ngayon, hangalan ako. Hindi ako tiyatsaga for 3 years, pinagtiyatsagaan ako ng Diyos. Kahit bakit naging born again, ang dahil kong kasalanan pa rin ang gagawa, pinagtsagaan ako ng Diyos. Amen? Nagtitiis ako. Yung pagtitiis na sinasabi ko kung ano man ang mangyari, kahit ano mangyari, at least hindi ka nakatutuwa ka sa Panginoon sa pag-ibig ng Diyos. Kahit ikaw ay pagtawanan, kahit alitin ka, kahit iwanan ka. Hindi ka lalay sa pag-ibig ng Diyos. Paano? Kung ikaw lalay, ako nangyari ko siya. Hindi, pag siya, bahala sila, mahirap sa nila, ikaw hindi. Lahat ng bagay po, maayos siya po, ang Diyos po, ang pag-ibig ng Diyos. O, Diyos mismo, mamamagitan ko. Kasi hindi po nasasalato ang mundo. Hindi po nasasalato ang mundo para sa ligtasan. Ngayon po ang panahon ng biyaya. Pero madami na. Ngayon po malapit ito. Darating ang Panginoon. Na kung saan wala po tayo pag-asa, magmaral pa. Dahil makakal pa po tayo, hindi na makasama sa rapture. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka ba sa rapture? Ano ba yung rapture? Pag may hindi alam ang rapture. Kaya mga kapatid, ano po ba? Sana kapag wala yung pananampalataya, kaya mga kapatid, ang pag-asa natin ay ang kaligtasan. Ang pananampalataya natin ay kay Kristo. Pero sabi ko, ang natin may kasama yung pag-ibig. Pero pinakatakila sa ito ay pag-ibig. Dahil pananampalataya, dito lang yan. Pag-asa dito lang yan. Pag nasa langit ka na, pag-ibig na lang, matiti ka. Tama? At hindi naman totoo, malati niyo. Kahit iwanan mo sa lupa ay pag-ibig, hindi. Ang may pag-ibig, si Kristo nandun na sa langit. Siya na may pag-ibig sa iyo eh. Namatay niya sa krus eh. Nag-ayaw na ng sarili. Yung mga buhay siya nandun na sa langit. Nag-aakay nila sa kayo para kuhanin tayo. Di ba? Hello? Kaya kung hindi po ito ang katotohanan sa puso mo, paano ka mamumuhay sa pag-ibig?
sumusunod. Kaya kay John chapter 10, 15, verse 10. Sumunod tayo sa halimbawa ni Kristo. Ano po sabi? Buksahin nga po natin. John chapter 15, verse 10. Ayan po. 15 verse 10. Ano po sabi dito? Tingnan po nyo. Verse 10. Sabi ito, kung tinutupad ninyo ang aking utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano tinutupad ko ang utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Kaya nga po yung pag-ibig ng Panginoon na nasa atin na sa Panginoon Jesus Christ. I-enjoy po natin. Mamuhay po tayo doon. Kaya masabi, mamuhay tayo sa Espiritu. Dahil ang katibayan na Espiritu ng Diyos nasa atin. Kaya po, ipamuhay natin. Lumakat po tayo. Kaya narinig tayo ng Holy Spirit. Huwag po yung ating laman. Yung ating gusto. Yung ating emotion. Yung ating feeling. Yan po ang ating inilagay sa ating buhay. Nawawalay po tayo sa maalalayin po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos nandiyan na nga po. Yung pag-ibig mag-iisip. Ayan. Yun yung ipapo sa krus, di ba? Sakit siya dito, di ba? Hindi siya kaya, wala siya, di ba? Pero sabi niya, Ama! Diba? Ama! Patawarin mo sila! You know? Isang tao naghihirap, siguro sigaw kaya ka ng ganoon. Alam natin si Jesus ka ng tao, kaya alam mo yung hirap na pinako sa krus. Pero ang namutawa sa pag-ibig pag-ibig, kaya yung sakit na naranasan natin para sabihin natin na tayo po ay bibigay na. Diba? Alam niyo kung tayo pagkatao lang po kung susundin, siguro wala na ako dito. Okay? Sa tagal ko na rin po sa Panginoon, sa dami ko na nakita, ulitin ng Panginoon, sa dami ko na nakita, napagtisan ko, dahil sa tulong ng Panginoon. Amen. Sa Diyos po, papunin, palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Iyan po ay binibigay sa atin lahat ngayon. Nasa atin na po yan. Kaya mga kapatid, checkin natin ang ating sarili. Tayo po ngayon ay meron pag-ibig ng Diyos. Ayan po. May pag-ibig ng Diyos. At ito po ay mahalaga manatili po at nasa atin. Ayan po. At pangalawa, gawin natin ang lahat sa diwa ng pag-ibig. Gawin natin ang lahat sa diwa ng pag-ibig. Okay? Kaya kung makita natin doon sa text doon sa 1 Corintios chapter 15 verse 4, ano ba? Kaya masabi natin okay? Makikita po natin doon tayo po ang pag-ibig doon po ay matyaga. Marami na yung mga katangian ng pag-ibig. Ito po ay larawan po ng pag-uugali na makikita natin sa ating Panginoon. Kasi lahat ng ito, hindi po nanatili sa Kanya. Wala po sa Kanya. At totoo po hindi nagkasala ang Panginoon. Kaya bilang Kristyano po, dapat ipamuhay po natin ay yung halimbawa ng Jesus Christ na kanyang pag-uugali. Para yung Christ likeness, yung pagiging disciple, pag sinabing alagad ka, kasunod ka ng Kristo, ikaw po ay follower ng Jesus Christ. So, Christian, kasunod ni Kristo, Kristyano. Kaya dapat pagiging Kristyano, tayo po ay susunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya po ay papasko. Ang dami mo na ito Tingnan mo yung katabi mo. Balik mo ngayon okay, kasi pag sinabi ako yun, baka di kami yung nagawin, di ba? Di ba? Kasi sabi, tayo mabait Babae, mayaman kayo yung binibigyan Okay. Sabi kaya nung ang dami sa amin talaga. Kaya hindi ko meron. Hindi ko kayo pupunta sa ito. At tayo mabait, di ba? Hanggang malapit na Pasko, tayo mabait talaga. Pagka Pasko, pag nakita ko yung tuloy ko naman, Ay, katandaan, isa mo tayo bigyan. Tayo mabait, tayo nagbibigay. Sana lang ang Pasko, di ba? Kaya lang mga kapatid, nakakalungkot. Kasi hindi naman talaga ganun yun Ang nakakalungkot ko, hindi ko siya sabi, masama man ito ng Pasko ng regalo. Hindi kasi ng regalo, nakakalala pa kayo ng Kristo.
Ito na ako nakakalungkot. Nalulungkot po ako. Kasi ang salita ay wala po kayo sa salita natin. Sabi ng John chapter 3, verse 18, hindi nakakatulan ang sino ang sumampalataya sa bugtong na anak. Ngunit, hinatulan na ng parusa ang hindi sumampalataya. Sila'y parusa dahil hindi sila sumampalataya sa isa ng Diyos, kay Jesus Christ. Kaya nga, marami nagiging mabait dahil Pasko. Kasi, siyempre madaling magbigay. Kasi alam mo bakit? Ito-bonus mo. Ang busy nga yung recycle. Di ba? May recycle. Pag marami lang tanggap, okay, kaya madaling magbigay, di ba? Okay, di ba? Kasi po, minsan, nakakasa namin bumahapon ng sa amin. Opo. Sabi ko, bumahapon sa amin. Nagkakotoo. Tagal, puno-puno yung break namin ng home. Ihapin po, hindi okay. Oo. Kasi naging konsihala ng barangay po yung aking kapatid. Pagka yung mga konsihala, laging, ito yung ano, stop. Bibigay ng mga tingin-tingin, di ba? Sigurado na meron ka na, kasi malapit sa manuhan, di ba? Lahat yata ng mga bigay, pero yung pera, nag-authority po kami. Pero yung mga ganyan po, kasi kung ang mga may stop yan, inaabot na lang eh. Hindi mo kayo papipilan eh. Gagaling pa sa inyo, Pasko eh. Di ba? Yakapit pa sa iyo. Ayaw mo. May stop ka na. Makikita mo yung may stop ka ba? Nagka-birthday ko, birthday ko, pinagdala ko ng chocolate. Kaya lang, sobrang tamis. Hindi ko makain. Yan po sa akin yun. Pag nasa mga politiko. Pero mga kapatid, hindi rin po yung tama. Sabihin natin na Pasko ay kung dapat gano'n, hindi po yung tama. Kaya kung gano'n po ang ating gawin, pag hindi po kayo nabigyan, pagkaroon ng Pasko, sa samalog natin, hindi po kayo tunay ng Kristiyan. Ang tunay na Kristiyano ay tumanggap na regalo mula sa Diyos. At siya ngayon napalaya sa maraming bagay. Nagkaroon siya ng pag-asa, ng pananampalataya at ng pag-ibig. Yun ay sapat. Sabi nga, si Jesus Christ ay sapat na. Tignan na lang mo yun na meron pinagsasalusaluhan, di ba? May nilihaw. Siyempre, ewan yun, dapat masaya. Ito yung panahon, magsasama-sama ng mga pamilya. Kaya mga kapatid, napakalaga po, gawin natin ang lahat sa diwa ng pag-ibig. Kaya nga po, kailangan po yung pamahin natin yung John 3:16. Yun na po. Kaya kung titignan po natin sa Romans chapter 5, verse 5, mahirap ba itong pastor mangyari sa ating hindi? Kung alam mo lang ito, sabi nga ng Romans chapter 5, verse 5, at binuhos na. Hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa sapagkat binuhos na ng Diyos sa ating puso ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. So kayo po may Holy Spirit na nagpantay sa Panginoon, ibinuhos na yung pag-ibig ng Diyos nasa atin na po, kaya hindi po tayo mabibigo. Bakit? Pero bakit basta? Bakit gano'n nangyari? May nag-aaway? Meron mga problema sa church. Bakit po gano'n? Kasi sa Bible po, meron mga kasulat eh. Alam mo ba yung sa pag-aaral po ng Biblia, mga theology, alam mo ba yung nagkaroon ng maraming batas? Kasi po, kaya nga po nagkaroon ng maraming batas na siguro si Pablo, okay, magdidimandahan. Kasi po, nung panahon sa kwenta, nagdimandahan sila. Meron kapatid nagdimandahan, di ba? Meron po bumanamungay sa mahalayan. Meron na yan, marami po. Kaya nga po ay maraming tagubilin po sa mga sulat ni Pablo na kailangan buhay tayo sa kasalanan, kailangan ito. Marami nag-aaway-aaway. Ay magpapanihinan kayo. Magpasilisahan kayo. Bakit po? Pag hindi mo sinunod yun, hindi ka nagpasensya. Hindi ka nagsulat sa Bible. Pag hindi ka nagpasensya, so pinaliwala ko na yung sinasabi sa Bible, kasi kung may nagsasalita sa Bible, hindi pa sinabi natin, hindi pa na nagsulatan. Ay mga kapatid, ubusin natin mabago ang ating buhay, kailangan natin si Jesus Christ, pag-ariya sa ating puso. Mababago ang buhay mo. Tutulungan ka ng Diyos. Hello? Parang ito, pwede ba ano? Pwede ba yung revival? Pwede po magpaano, sige po yung kayo dalang, yung pinadala ko.
Okay, ay napakarami po mga patotoo po na talagang pag-ibigay niyo sa iba po ang nagagawa. Bukod pa po doon sa kung napadala ko yung iba na padala ko ng video, yung po 200 na mga Palestino na nakakilala sa Panginoon. Ano po yung kung paano sa nakakilala sa Panginoon, isa lang po patotoo nila sa panaginip. Umiiyak sila. Parang napapahiya sila sa sarili. Dahil yung Kristo na nilalait ang galing sa Israel, ng bayan ng Israel na kanilang kinabubuhian, ipalang Kristo na galing sa kanila ay mamahal sa kanila. Kaya ito po ang pangarap ko. Kausapin tayo ng Diyos sa pagpili. Para maniwala tayo. Kasi madalas naging malaking pagkakataon sa akin. Kaya po totoo ko, pinuusip ako ng Diyos. Totoo po. Maraming pagkakataon pinuusip ako ng Diyos. Sa dami na naranasan ko sa buhay. Kaya kung ako mananatili dito, hindi po dahil sa gusto ko. Totoo po, mahirap. Kasi hindi mo po taga-akoy, mausay ang Panginoon. Kasi, ang nais niya ay may gamitin. Di po ba? Gagamitin. Ang binigay ko lang po sa Panginoon ay hindi po yung aking talento, kundi yung aking sarili. Kasi kulang naman talaga ako sa talento. Pero itong tingnan niyo sa Bible. Kung ano man ang nasa iyo, di ba mahusay ka? Ipinagamit mo sa Panginoon, dadagdagan pa ng Diyos. Makikita po niya yung paggawa siya ng templo, yung mga dibuho, yung mga design ng templo. Alam mo ba niya po kasi ng mga mahuhusay, yung mga maglililok, di ba? Gagawa ng ganito. Tapos sabi niya, sila yung mahuhusay at nakasulat sa Bible at dinagdagan pa ng Diyos ang kanilang kaalaman kahusayan. Mga kapatid, mo, gusto mong maging mahusay. Kasi po, hindi mo maranasan ang biyaya ng Diyos kung hindi mo magagamit mo ang talento mo. Matito ako sa matito mahapon ng Don Max. Matito ako na marami, may matanda, Nalito na akong pagkaya. Alam ko nung nag-play kami, kapag ako kilos sa Paral Espiritu. Hindi kilos sa Paral Espiritu, may ginagawa sa matimo. Bakit po? Kasi siyempre bago ang church niya, maraming problema, maraming nakikita. Yung prayer, ganito mo. Pero hindi yung akala ko may mag-stroke na. Kasi yung parang inigit lang, lagi lang, akala ko, may stroke na yung si kapatid eh. Ano po, sabi Lord, tatawan mo ako. Kasi tiyak pala siya, para hindi siya mahiya. Ito! Ito yung nakakala ko yun, manahihirapan mo niya. Tapos medyo, alam ko may problema siya. May sakit siya. Kasi yung face siya, akala ko, kaya kung ba't ako na yung libro ko, akala ko, Brad, pag-ibig na stroke na eh. Hindi pala, iyak lang siya mag-pray. Hello? Pag-pray ako, Diyos. Bakit po? Yan po kasi bababa ng masagan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos through prayer. Kaya nga sabi nga ni Pastor Ben, kailangan po natin prayer lang. Kasi sinabi ni Jesus Christ, bago siya ipako, sa gate simba din, di ba? Sabi niya, mag-pray kayo, manalangin. Sapagkat nakahanda, mahina ang laban, kaya nakahanda ng Espiritu. Di ba? Manalangin kayo para hindi kayo madayin ng tukso. So ito po yung susi, prayer. Prayer para po hindi tayo matukso. Naalala ko yung isang tao na masimulan sa kalooban ng Panginoon. Sa po isang LGBT. Asahin po niya, kung siya po ay mahala sa Panginoon, nakita ko siya ng pugi. Sabi niya, Lord, ito na naman namin ang pugi. Tulungan mo ako. Kasi LGBT siya, diba? Alam mo ba niya, napagtatanong ko yun true prayer. Kasi kung hindi natin maialis talaga yung ano eh. Kaya po, hindi ko
talaga yung Diyos. Lahat binigyan ko ang taon. Yung nga po mga Palestino, di ba? Nakaaway at inaaway ang gusto basagin ang Israel. Binigyan ko ng Diyos. Pero Hezbollah, na sundalo, nagpapatotoo, umiyak siya. Hindi na akalain. Wala pa magkabata. Gusto ko na natotoo na ng Israel. Kailangan mamatay. Kailangan mamura sa mundo. Sa isang panaginip, tinawagan niya ako. Sabi ko, bago pa na ngayon, akin ka sa akin ng Panginoon. Sabi ko sa ito, kasi po matras ito, naranasan ko bago po ako nag-iwanan ng palataya. O bago pa ako manapantay, marami mga kataon na may nagsisintintingin ko. Hindi po ako yung nagre-reklamo, nagsisintingin ko. Lord, ito naman, nakikitahin ko ay magiging bahay utang na papaano ang buhay namin. Dalawa na ng Lord, alas babaksak na ako, pero may iba. Kasi sabi ko na, naginig ko. Sinabi niya mula sa aking puso, sa isipan, sabi niya, anak, kahit lang po sa mga pastor, hindi po yung mataas ng tungkulin, hindi po. Hindi yung provision, yung mga pangailangan, kahit na ibigay. Hindi po mga magpastor, mananagalan niya sa bilas, mananagalan, hindi po. Lahat po tayo para sa saganayan ng Diyos sa lahat ng bagay, mga kapatid. Para po sa lahat yan. Yan ang pangako ng Diyos para yung pag-ibig na magpatuloy. Naalala po ba yung sinabi po doon sa 2 Corinto chapter 9? Hindi po? Ano po sabi doon sa verse 8? Hanggang sa 9 po, sabi doon, sasaganayin kayo sa inyong pangangailangan. Yung pangangailangan mo kayo bibigyan ng Diyos yan, hindi lang din pa. Para may patuloy na yung pag-ibig ng Diyos, para makita ng pagkakawag, para makatulong ka sa iyong kapatid, para makatulong ka sa iyong tao. Alin na yung pinapangarap ko? Makatulong. Ako sasabihin sa akin, kasi bibigyan mo natin, hindi mo natin, mga pinapasin niya mo, ito mo na. Ibang dahilan ko kaya nagbibigay ka, dahil siya ay. Sabi ka ng Panginoon, kung babati, wala may bumabati sa iyo, ano ang putihan ng gawa mo? Kung bibigyan mo yung bibigay lang sa iyo, anong kaputihan ng gawa mo? Asan ang pagtitiis? Bakit si Jesus Christ, hindi ka kayo sarili, pero malapit pa rin sa kanya ay lumalayo. Pero ang ginagawa ng Panginoon, nagtitiis siya, lumalapit siya. Ako nilapit mo. Bakit? Nagtatawanan ko siya. For 3 years. Kaya nga po mga pagtititignan nyo ang pag-ibig ng Diyos. Kung tayo po, alam natin na tayo inibig ng Diyos, yung po ipapasok natin ngayon. Mahabag po tayo. Hindi, pag nakakita po tayo ng mga masi sa may kotse, tapos lumalayo sa kalawang may mahabag po tayo. Huwag natin hatulan. Yung mga nagkakasala yun po, naging pa naman siya, bakit gano'n habagan po siya kasi yung habag po, yung awa, ito po yung mag-uutok sa iyo para kumuha para sa kanya. Di ba? Naawa ka sa tulog ano nangyari naawa ka? Bakit ba yan? Naawa ka yan. Pag naawa ka sa kapatid ng talaga ka, kapatid mo. Hindi titignan mo, leader pa naman siya. Pastor pa naman siya. Di ba? Kasi pwede ko magkamali. Hindi ko tiyatawag sa sarili ko. Pwede ko magkamali. Diba? Lahat tayo pwede magkamali. Pero pwede pa mamungay tayo sa pag-ibig. Ang may nag-aaway ng mga anak, ay ito mga magulang. Isa nag-aaway po yung sigaw ng kanya at saka sigaw ng magulang ko. Ang yes, sino ko na? Sinasabi sa kanila, magkapatid kayo. Diba? Di ba sinasabi? Pero sasabihin mo, simplihan mo Kaya na po, ang ginagawa ng natin, hindi ko nalilinig ko sa isa. Tinutunin ko isa, di ba? Pero pagkakaroon ko sila, magkapatid kayo, bakit yung nag-aaway, di ba? Hello! Minsan na dahil sa ating mga sentimento, sa ating mga nararamdaman, minsan nakakalimutan natin si Lord. Pag sinundan ang mga sa atin, sabi niya, anak, di ba kapatid kayo? Hindi ako maglalagay na, hindi pa siya sabi, sino tama sa inyo? Pwede sabihin niya kung sino tama sa inyo kung sino. Yun may sayo ng Diyos kung sino tama. Yan ang ginagawa sa kanila. Pinakikita niya sa amin kung kami ng isa, ano yung
hindi niya akong iiyak. Kaya mahal ko sa inyo, hindi po ako perfecto pa. Siguro po, hindi ko alam kung kailan lang ang buhay ko. Diba? Dapat maghandaan yun. Kasi lahat mataya sa Panginoon. Kaya kaya natin wala pong masasayang. Kaya lang kung masasayang, kapag wala po tayo ano ba, ako tayo sa mundo ko. Kasi lahat naman ng pagkakat sa ulo, hindi. Sa langit eh. Ako punta po sa inyo yung mga taong tumalikod. Matapos makilala sa Panginoon. Pero sinasabi doon sa ulo 1 chapter 5, di ba yung meron kasalanan na nakakot sa kamatay espiritual? Kaya narinito po tayo. Yan. Ipon mo yung ulo mo. Gawin mo yung kamay mo sa ulo. Yan. Narinito lang tayo. Yan mo kasi ako natin. Maliban na lang, kung di pa tinanong si Jesus sa puso mo, wala kang magas. Yan po sabi sila. Sabi na Jesus ako na natin ang ikaw ng buhay. Tumakapagkasama ng isa pamilya. Hindi mo mababago ang buhay mo sa sarili mo lang. Kung babaguhin ang buhay mo, ang buhay mo babaguhin mo, hindi mo sa parang ito at pumasok sa puso. Pag nasa yung puso ng Panginoon, kailangan mo ang gawa sa buhay mo. Makinig ka sa Kanya. Yung justification, yung pagpapatawa, ito po yung ginawa ng Diyos para sa iyo. Ibibigay sa iyo. Tanggapin mo lang siya sa iyo puso. At yun yung ginawa natin. Yung tinatawag ng justification, yung pagpapakabanal. Ito pa yung gawain ng Diyos, gagawin niya mula sa loob mo. Hindi siya makagawa sa loob mo kung ayaw na. Ayaw ko pagkama. Ayaw ko pasensya. Ayaw ko alisin yung sungit mo. Yung pag-imurin mo. Kasi ako meron eh. Oo. Pag meron ako eh, sabi ko, ayaw ko ibigay, kumawalan ako. Diba? Yan lang yung meron eh. Ngayon, kahit kumawalan ako, okay lang eh. Walang problema. Bibigay ko, naalala ko yung ginamit ng study ko. Ginawa ko 5% eh. Lahat ng ipali ako, binigay ko na lahat. Kahit panlakad ako, may parang naman ako, hindi ako, diba? Bakit ko nagawa yan? Para sa pag-ibig. Hindi ka sa akin. Kunin ko pa. Kaya nga isang Kristyano wala pang babago, yun po, question ko ako po yun. Maaaring hindi siya pagpapala ko. Maaaring tutuloy ng Kristyano, pero hindi pa siya pagpapala ko. Kasi hindi siya pagpapala. Kaya nga yun napakahirap. Sasayang ko lang ako kasi hindi ka pagpapala. Paano ko kumakan tayo kung mas kung baka sa langit, pero wala na ko. Pero kung may magawa kayo, hindi mo alam. Kaya yung isang masirang na makakapakanin ng sandaan, isang libo. Di ba? Bago mo matay at napapasalamat sa Diyos dahil sa ginawa mo isang hakbang ng pagpili ng pagsisira sa Diyos. Eh marami ngayon kapulong. Kailangan namin ito. Wala kami ganito. Kailangan namin ito. Personal. Personal, kaya nangyari sa mga kasi pag matuto ka sa problema mo, lalo kung malaki ang problema mo. Kasi hindi naman yun ang sinabi ng Diyos. Ang sabi nga ng Diyos, 1 Peter chapter 5 verse 7, ipukul nyo. Ipukul nyo. Pagkatiwala ka sa Diyos sa lahat ng problema at kawasanan, kabalahisanan. At siya ang pagkakot sa iyo. Siya ang pagkakot sa iyo. Siya ang pagkakot sa iyo. Pero yung walang pera ngayon, magbigay ka pa rin kahit wala kang pera. Kahit pera. Kasi wala kang pera. Isang ko nakakita ko dito ang wala kang pera. Mas mabuhat ng plastic. Sabi ko, dalawa sa mga kapatid. Walang sinelas. May pera ako na eh. Alam ko, pera ko sa piso. Sabi ko, pera ko muna ng plastic. Kasi po, pagpili ko ng bigas. Meron po ba niya sabi ng ano? Kasi mga magulang ko, kasi nasa bakal ko. Kasi, kung nasa Esparta area, kung this is one. Alam niyo yung ginawa ko doon, ay binigay ko yung piso, hinati ko sa piso. Binigay ko yung piso, ang piso ko. Hindi ba ganito? Alaman na, di ba magulang sasabayan na, ganito,
ka bibigyan niya? Mamaya, ano ba? Hindi na tumulong. Ilalait na yung tulong, di ba? Isang, marami tayo sa pag-ibig. Kaya nga po, huwag po tayo pumusina. Talaga po marami naging biktima ng mga kasalanan sa mundo. Kung ang pagtulong po natin doon sa mga buting tao, yung pagbibigyan mo talaga gagawin mo sa wala na gagawin. Ano po ba? Kaya kung titignan po natin ang ginagawa ng Panginoon sa mundo ngayon. At kung ibabalik mo ang ginagawa na Diyos sa iyo, at sa dapat titiis, kasi ikaw nakakilala sa sarili mo. Minsan nga, pero kung siya ayaw ko, kayo po ay tinatapat ng basa ng Bible. Minsan nga, pananalangin, tinatapat eh. Minsan nga, yung atin ng church eh, parang, ate ba ko, dahil pag may outing, ay, tuloy na yung yung dami na wala. O diba, lahat ng pag-asa sa lubutan, diba, parang palang natin sa parang pinipilihan mo. Ano kung gawin ng Diyos? Ang gawin niya, pagpilihan niya, witness ko ba ito? Pakakainin ko ba ito sa bubuhayan ko ba ito sa araw ito? Kung ganun kung gawin ng Diyos, siguro para sa ating mga kapatid. Kung hindi gawin ng Diyos, hindi siya pagpilihan. Kaya nga po napakalaga yung mga kapatid. Sa Galatians chapter 5 verse 22, ang bunga ng pag-ibig, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. So yun po ang nakikita natin. Unang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kaya ang Espiritu ay nagpuso sa ating puso. Sa Ikalawang Korinto chapter 8 verse 1 to 4, tingnan po nangyari. Madalas ginagamit ko sa opening. Pero ito po ay pagtulong yung ginawa ko ng mga kapatid. Ito po, sabi doon, mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang pinakita ng kagandahan mo. Kasi masabi ko yan, ang pag-ibig, ang ginawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumaan sila ng matinding kahirapan, ito ay isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-iikaw, sa masaya-masaya sila, pare sila at bukas ang palad sa pag-ibigay. Sila yung puso na pag-ibigay, hindi lamang sa abot ang kanilang makakaya, kundi higit pa. Tingnan nyo, naghihirap na pero higit pa yung kanilang pag-ibig at pagtulong sa mga taong nangangailangan, sa mga needy. Amen? Kaya ba gawin natin yan? Na meron po tayo ngayong ihanda, ay pwede natin hatiin yung ating ihanda at bigay natin sa kapitbahay natin na hindi man na napalatay. Na lagi natin na didinig na tayo chinichismis. Kaya mo magawin yun? Hello? Mahirap. Yan ang magagawa po yan ng isang tunay ng Kristyano para sa pag-ibig ni Jesus Christ. Kaya yung pananalangin, hindi ko po alam kung kayo nananalangin, kaya yung pananalangin, yung mga taong umuusig at nagkakalingira sa inyo. Nakahabag kayo sa kanila. Nagagawa ba natin yun? O, para bang nakikisa na tayo, at kung may nangyari kamalasa sa tao na yun, parang merong katuwaan sa loob ng ating puso, na hindi mo nabasa sa kawipaan, ang natutuwa sa kapahamakan ng kanyang kapwa ay kinasusunduman ng Diyos. Kaya huwag mo ikakatuwa yung mga nangyayari sa iyong mga kapatid. Bali siya pinapalo, buti siya pinapalo, buti na lang. Buti na lang. Ba't natutuwa pa? Hindi. Ang papel natin ay umigil. Panalangin natin siya. Panalangin natin na lahat na dumadaan sa pagsubok. Mga pagtutubig ng Diyos na sila ay magising sa katotohanan. Hindi po natin katuwa. Yan po ang papel natin. Magtulungan sa mga pasanin ng bawat isa. Lucas 17, 7 to 10. Lucas. Para sa akin po napakahalaga po yun. Sa Lucas chapter 17. Verse 7 to 10. Yan. Sabi dito, kapag nanggaling ang iyong alipin sa pag-aagaro o pagpapastol ng mga tupa sa tubig, inaanyayaman ninyo siya agad dito upang kumain, hindi ba ang sasabihin ninyo ay ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at pagsimbahan mo ako. Ako habang ako'y kumakain. Pagkakain ko, tsaka kakain.
Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sila sinusunod siya nito? Ganun din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuto sa inyo, sabihin nyo, kami mga alipin walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. So kailangan po natin, kung tayo pinumamaya ng ating tungkulin, yan po, mga kalagyan ng Diyos, magawa po tayo para sa iglesia. Huwag mo lang po natin ito pagpapuri, huwag po natin itaas natin sarili, huwag po natin sabihin, hindi ko ginawa yun, hindi, wala mangyayari. Wala ako dyan, walang mangyayari. Hindi po. Lahat ng gagawin mo, isang po ito sa pag-ibig ng Panginoon. Ialay natin, kasi siya ang umibig sa atin, kaya lahat ng gagawin mo, kahit pa tayo po ay nagtatawanan, kahit po tayo ay meron pong ginagawa, na parang hindi naman ito kasama sa ating ministry, tumutulong lang tayo, alam po kayo yun ang masarap eh. Kasi po ang nag-ahari po na yung pag-ibig ng Diyos. Ayon po ang pinasasabihan ko mga kapatid. Opo. Okay, pwede mo ba pakita natin yung video po? Pakita ko sa inyo. Okay, sige. Pakita ko natin ang video natin. This was a community in total poverty and alcohol addiction. Violence, ignorance, witchcraft, their cult idol worshiping. In a few kilometers, we'll be entering the town of Almalonga. The city's 20-some-thousand inhabitants have made a conscious choice to sever the continuum with ancestral spirit worship. As a consequence, Almalonga is today one of the cleanest, most prosperous towns in all of Guatemala. It's a city of churches. Many cite Almalonga as a world-class example of community transformation. It may very well be. As many as 8 out of 10 residents now consider themselves born-again Christians. But it hasn't always been like this. Just 20 years ago, Almalonga was a dark and dangerous place. Suffered from poverty, violence, ignorance, and besides that, alcohol was the main drug. If you would go to Almalonga 20 years ago in the morning, 7 a.m., and walk the streets of Almalonga, you would have encountered many men just lying on the street because they were totally drunk. We had many jails because there were so many problems. Chief of Police Donato Santiago recalls that people were always fighting. Officials built 4 jails, but even they couldn't contain the problem. Overflow prisoners were routinely bused to a nearby city. Domestic violence was especially pronounced. I talked to a woman who said that her husband would, if he didn't want the meal, that she would leave and just keep out of the home. Pastor Mariano Riscati, one of the key leaders of Almalonga's spiritual turnaround, has similar memories. I was raised in misery. My father sometimes drank for 40 to 50 straight days. We never had a big meal, only a little tortilla with a small glass of coffee. My parents spent what little money they had on alcohol. In an effort to ease their suffering, many townspeople made pacts with folk deities like Pascual Bailon, the Lord of Death, and Mashimon, a powerful patron saint. Mashimon, he was the most important idol. When the Spaniards came to Guatemala 500 years ago, they found that the indigenous people, they were willing to negotiate certain things. There was one thing they were not willing to do any deal about, and that was worship. That was too important matter for them. This syncretism created a powerful stronghold. Although Mashimon took on the form of a wooden mannequin, the spirit behind the idol held tenacious power over the people of Almalonga. It's just a wooden mask.
but is very powerful, a terrible stronghold that binds people. During these dark days, the gospel did not fare well. Outside evangelists were commonly chased away with sticks or rocks, while small local house churches were also stoned. Evangelical Christians were a despised minority. On one occasion, 6 men shoved a gun barrel down Mariano's throat. As they began to pull the trigger, he silently petitioned the Lord for protection. When the hammer fell, nothing happened. Delivered from death, Pastor Riscate called his small flock into prayer. It was time to break the stranglehold of violence, superstition, and poverty. As the intercessors lifted their petitions heavenward, they were filled with a supernatural faith. We told the Lord, it is not possible that we could be so insignificant when your word says we are heads and not tails. Okay, ay pinakita ko lang po sa inyo kasi meron may gym po namin yan. Pero ang pinakamaganda po dyan, makikita po natin. Yun po yung mga lugar po na sinasabi nila isang stop po. Galit po siya ng alat. At araw-araw halos po niya yung rate at pinapagay po doon. At ang mga tao doon halos nagpapasaya sa mga lisanan. Pulo-pulo ang kulungan. Ang naging kulungan po ay pinilis po yung Rodeo dahil sa marami po ang nangyayangin. Ito, humiling sa Panginoon kasi yung biyaya ng Diyos yung pag-ibig niya, bumaba po at marami po. Pero ng revival, alas napitin po ang mga church doon, pero hindi sila nag-aaway-aaway. Hindi pa at ang kulungan po doon ay nawalan ng lugar naman. Opo, dahil po, wala nang cleaning doon sa lugar ngayon. Yun po ay isang patotoo na pag-ibig ng Diyos ay talagang kayang gawin ang lahat ng bagay. Kaya po, bilang mananampalataya dapat may gagawin tayo. Kaya napakahalaga po mga kapatid, yung tayo po ay meron pong pagpapakumbaba. Hindi po tayo mamataas, kundi pag tayo kaya po pag tayo nag-evangelism, pag-uwi natin sa ating bahay, ipag-pray po natin, yun po ating na-evangelize. Lagi natin isama sa panalangin kasi po, hindi natin alam pagtalikod po natin, andyan po ang atake naman sa talas galing po sa mga pagbuhan, di ba? Meron tayo binabible study, di ba? Meron nga po mga Bible study, minsan napagsabihan kami, hindi na po pwede mag-Bible study dito sa amin. Yeah. So, pero binabible study namin, okay pa, nakakapit po sila. Pero yung may-ari ng bahay, kasi siyempre ginagalang natin sila. Kaya may panahon, hindi tayo tumitigil, papag-pray natin sila. Amen? Kaya mga kapatid, ay nangyari po sa Jampo, sa sa Guatemala ay nagsimula po ng prayer meeting, ilan lang po, tapos yung mga prayer meeting sa bahay-bahay, ginawa po yan, yung mga share group, maganda po yung mga share. Ginawa po yan ni P.B. Farmer, isa po siyang asawa po ng pastor ng Methodist. Yung mga Bible study, may Bible study tapos may prayer. May prayer nila yung may Bible. Alam po ba nyo, iyak siya Panginoon, nagkaroon po na may Bible sa lugar na yun. Kaya susi po ay ang pag-ibig ng Diyos, pero susukitin po natin yung pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya, humihingi ng pag-ibig ng Diyos para sa ito. Amen. Kaya po napakalaga na tayo magamit. At yung ating kaloob na pinibigay sa atin ng Diyos, kung po tayo malaki, alipin lang tayo ng Diyos, nagkatiwala lang tayo ng Diyos. Sabi nga sa Roman chapter 1, verse 3, sabi, huwag natin itaas ang ating sarili. Yan po. Huwag natin itaas ang ating bangko, sa ibang salin po yan. Huwag tayo matataas ang ating bangko. Pag nagawa natin ng isang gawain, hindi tayo yung marunong. Binigyan lang tayo ng karunungan ng Diyos. Maaari yung karunungan mo, pinagamit mo lang. Pero hindi mo alam, yung talagang ginagawa mo ngayon ay galing sa Diyos. May nagpatotoo sa akin na isa kong kagawa. Anong pastor? Nagtuturo ako. Ang dami kong napapaliwanag. Ang husay. Talagang na-excite siya. Kasi pag tuturo niya, nadadagdagan yung kanyang tinuturo. Marami siya nasasabi. Hindi mo po siya nalalayo doon po sa teksto. Kasi po yung tumuturo ko. Kaya lalayo sa teksto. Sa salita ng Diyos. Bulay-bulayin yun. Natutuwa. Sabi nga niya, kasi nasabi ko yan yung Holy Spirit.
Yan ang Holy Spirit. Ang hinahanap po ng Diyos kaya magpaghanap tayo. Kaya po napakahalaga po yun. Kami natin ang lahat sa diwa ng pag-ibig. At sa bandang huli, sikapin natin, manatili sa pag-ibig ng Diyos. Yan po. Pakamitiin natin ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga doon sa 1 Corintians chapter 14, pakamitiin nyo ang pag-ibig. Yan po. Hangganin nyo ang mga kaloob na spiritual, alam-lalo na ang mga pagsalita ng mga mensahe mula sa Diyos. So, napakahalaga po. Kaya si Pablo ay napokus po sa love, sa pag-ibig. Bakit po? Kahit napakahusay mo, kahit ikaw ay napakahusay mo, at ang husay ka magsalita, at na, lagi ka nakapag-open ng Bible study. Pero kung wala ka namang pag-ibig, wala rin ka ng kabuluhan. Ang nasa iyo ay pakilala lang na kaya mo. Huwag mo pakita kaya mo, kundi ipakita mo na ikaw ay nililig ng pag-ibig ng Diyos na wag ka sa mga tao. Kasi ulitin ko po, yung awa at habag hindi pa nagtutulak sa tao para gumawa. Kaya marunong mahabag, madali kang makatulong. Pero kung hindi ka nakahabag, ang hirap. Lahat ang gagawin mo para out of duty na lang kasi kailangan na akong mangaral. Parang trabaho yan, sinisweldohan naman ako. Gawin ko yung dapat kong gawin. Hindi mo pinangalagaan kung ano yung tao na ipinalapit sa iyo. Na may bibigyan mo ngayon ng biyaya o ano na pinalap sa iyo. Kasi darating ang panahon siya naman ang susunod sa iyo. Yung tanda natin, lahat tayo ipapano sa mundo ito at ang maiiwanan lang ay mga tao nakakilala sa kanila sa pamamagitan natin at sila mga patuloy ng gawain pinakatiwala sa atin. So, yun ang tansyahin natin. Yun ang ilagay natin sa buhay natin. Kasi kung tayo mabubuhay ng 120 years, 200 years, walang problema, tayo lang yung mabakal. Sa ngayon po, kailangan natin tumilos dahil po nagpapadya na po na ang pag-ibig na Diyos ay baka po maputol na. Kasi pagka dumating po kasi yung rapture, ang mga huli po ang makakilala sa Panginoon ay mga Israelita, kahit po sa salita ng Diyos. Kaya napagkalala natin mabuti, mantayin natin ang ating sarili. Nasasayang ba ang panahon natin sa anong bagay? Sana po, hindi po masasayang ang ating panahon kung tayo ay namumuhay sa pag-ibig. Dahil ang namumuhay sa pag-ibig, maraming nagagawa. Pero maraming gumagawa na walang, pwede magawa tayo ng marami na walang pag-ibig. Di ba? Meron na tayong kami sa kasabihan. Pwede mo magbigay na walang pag-ibig. Pero kung ikaw yung umiibig, hindi mo may iwasan, hindi mo bigay. Tama? Yun lang po, panalangin mo yung mahal mo sa buhay. Hindi yung lagi ka na sa mall. Masaya-masaya ang lagi sa mall. Hindi po naalisin ko naman yun. Sabi, Pastor, may isang marami yata. Hindi po. Malasin po natin. Kasi po okay na pumunta rin po sa mall. Pero minsan naisip ko nga po, kaya kung minsan pagkapunta sa mall, hindi man nila sa mall may pera, di ba? Kaya nga minsan ako pumunta sa mall, talaga. Hindi po ako nakiputin ako, magkano. Diba? Kasi ang naisip ko, pera po ako. Kasi wala mo pera. Pero kung gagawin niya, ang tawag, dito siya po. Dito siya po. Kaya Lord, gabi ka. Sabi yan. Hindi ko sa kayo. Nalala ko nga po mga may bagong mga inilista ako mga gusto ko matanggap. Yung palong, yung nose, natin. Check. Maghanap ko na. Kaya lang sabi nga ni Pastor, huwag na puro material, huwag na puro pera. Ano ba ginawa sa inyo na ng Panginoon? Marami buhay ko, marami natulungan, dati wala akong kwento ng tao, hindi ako pakinabangan ng mga kapwa ko ngayon, pakinabangan ng mga katulong ko. Hindi ka sa sarili mo, pero alam mo, ginagawa mo ngayon. Hindi yung mahusin ng tayo sa ibang tao. Kaya pagdating sa gawain ko, ay hindi ko. O yung sa kalooban mo natin, hindi mo tayo totoo. At minsan sa sarili natin pamilya, hindi tayo mahusay tayo sa ibang tao. Isa pa rin po yun,
na hindi ko inalis ng Diyos na mahal natin ang ating mga mahal sa buhay. Pag lang hihigit sa pagmamahal natin kay Kristo. Pero kung tayo po ngayon ay may bukod sa ating tatay, nanay, sa ating kapatid, malugang, kuya, ate, may galit tayo, hindi po yung madapat. Nanapahin po natin ang tawad sa Panginoon. Patulong po tayo. Kasi dumating po ako nakakamahihintre. Gano'n po yung nakakura sa Panginoon. Kaya sikapin po natin. Sikapin po natin. Kaya po sabi po ng Biblia, samantala natin yung tatlong ito para napalataya ang pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakatakila sa mga ito ay pag-ibig. Kaya mga kapatid, bakit po? Kasi ang pag-ibig ang nasa langit na nandun po. Ulitin po kasi po yung nagsimula ng pag-ibig sa John 3:16 ng Diyos. Diba? Kaya na lang ang pag-ibig ng Diyos sa akin, sa inyo, sa ating lahat, sa mga taong kasalanan. Kaya ibinigay niya sino si Jesus. At si Jesus ay nagaya na kanyang sarili. Pusa niya ibinigay para sa Panginoon, sa akin, sa iyo, sa ating lahat. Kaya po, ano ang karapatan ko? Kaya naman tili sa kanyang pag-ibig. Kung tunay po na natapos mo na inibigan ng Diyos, sana naiintindihan ko sinasabi ko ngayon. At dadagdagan pa yan ng isang puso. Pero kung di mo mahal ng Diyos, mamahalin mo sarili mo, ito ang gusto ko! Ito lang ako! Hindi ka talaga mababago ay isuko ang buhay mo sa Panginoon. Sa mission na kailangan. Hindi po yung magic. Kahit ikaw ay nasa lagi ng kapilya, kung hindi mo susuko yung sakit, ang ulo mo, yung pagtatampo mo, yung galit mo, yung paninirampuri mo, yung pagkukumpara mo, yung dito, yung marites, hindi na sinusuko yung ginawa pala yan. Kasi nagsasabay mo yan. Ang chismis, basta matamis. Di ba, matamis, pag-sabi. At isa sabi ng Diyos, pinabayaran na sila ng Diyos. Di ba yung sasabi ng tao sa Romans chapter 1, pinabayaran na. Ano ba ginawa ng Diyos? Gusto niya, gawin niya. Hindi, nag-iisa ng Diyos. Pinabayaran niya sa kanyang ginagawa ngayon. Ngayon nakita niya yung gumagawa ng masama na pinabayaran niya, ililigtas niya. Di naman mamamatay tao siya, di naman napalpoting katao na patay. Di naman pastor, nakapatay ng tao. Dito po sa Malolos, meron po tayong pusher, adik, naging pastor, naging missionary pa, nakasama sa Mindoro eh. Adik, pusher, naging pastor. Hello? Ano ang hindi kaya ng Diyos? Ayaw gawin niya yan, para sa pag-ibig. Hindi niya titignan kung ano ka, kung sino ka. Ang hinahanap lang niya, lumapit ka sa kanya. Kasi yung mga malapit sa kanya, hindi niya pagkakabihan, malapit sa pag-ibig. Kaya sino tayong tao o nalilig sa tao? Hindi lang, di ba? Hindi lang. Basta akin, gusto ko iyak lang ko eh. Sana naiintindihan nila. Hindi ako ko eh. Kasi kung ako lang eh, wala na. Okay na, sige. Ayaw mo sa akin. Ganyan lang natin meron ko ako. Ayaw mo sa akin, ayaw mo sa iyo. Ito po yun. Alam mo yan eh, kahapon po, ay reunion po namin, grand reunion ng class namin sa high school. Hindi ako puti. Tapos pinigyo ako, pinagin sa akin. Pinakita nila yung plato. Sa church. Isang mix, kasi sa mga yung mapagpili sige gawain. Sa mga yung gawain. Mas masalaga sa akin pag-ibig sa kaso ito. Pero pag-play yung makita-kita tayo malakas ka. Hindi sa isang ayaw sa makita. Pero sa kayo yung gawain, kahit grand inunin mo na ang tao. Kaya pwede yung mga president ko. Kasi mga kasama sa kaya po napakalaga yung mga kapatid. Hindi lamang pananampalataya sa Panginoon sa Kristo at asa sa ating kaligtasan ang panatili natin. Ang pag-ibig
ay mataas ay mataas o makita sa ating tulad ng sa Panginoon. Dahil sa kanyang langit, natin ito ng pag-ibig. Tumayo po tayo lahat. Tumayo po tayo lahat, mga kapatid. Ano po ba yung napakaganda po yung araw ng Pasko ay alam na araw ng Panginoon. Ito po ang pagbubukas ng langit ng Diyos mula sa langit ng isang malaking pag-asa sa mga tao. Huwag po tayo mag-iayon na masaya lang dahil meron tayong dekorasyon sa bahay, meron tayong pagkain o bagong damit. Hanggang si Kristo ay wala sa puso mo, wala ka po doon sa tunay na kaligayahan. Dahil pag lumisan ka sa mundo ito na wala si Kristo sa puso mo, ang sabi sa Biblia, kanulusahan ka, palalayo ka sa Diyos, kanulusahan ka. Sa mga itinagdala, kapalusahan sa mga hindi sumasampalataya at sumusunod sa mabuting balita ng Panginoon. Mawawalay ka sa Diyos. Mga kapatid, kung ikaw ay naligtas na, hindi ito yung parang, kailan ba ako, kailangan pa ba ako maligtas na? So, hindi ganun. Kundi, salimahin mo sa puso mo na ngayon, maraming tao ang nangangailangan ng kaligtasan, pero sino ba ang gagamitin? Kasi pastor, di ba kayo ang dapat gamitin? Dapat yung mga leaders na, hindi po. Ayaw sa salita ng Diyos na kung tayo ay pinagkalooban ng Diyos. At kung ikaw ay mabuhay, hindi pa tinatanggap ang Panginoon ng ngayon, hindi ka pa totoo, hindi pa tinatanggap si Jesus Christ, naghihintay lang ang Panginoon. Kung tatanggapin mo siya sa iyong puso, ano ba kadiliman na sa buhay mo, tatanglawan ka ng kanyang pag-asa, ng kanyang pananampalataya, ng kanyang espiritu, ng kanyang pag-ibig. In the name of Jesus. Ang gawin mo lang ay ganito. Sabihin mo, narito ka, at hindi ka patuloy tumatanggap sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon Jesus, inaamin ko na ako'y makasalanan. Patawarin mo ako sa lahat ng aking ginagawa. Pinikilala ko ang iyong walang hanggang pag-ibig. Ikaw ay namatay sa krus para sa aking kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso. Bilang aming Panginoon, tinatagpita sa aking buhay. Panginoon, bigyan mo po ako ng buhay na walang hanggan. At ang aking pangalan ay sulat ko po sa aking buhay tayo sa mga. Maraming salamat po. Kung ikaw ay katihan, na kayo nangyayari mo, na ikaw ay nalalayo sa pag-ibig ng Diyos, kailan ka lalapit? Kailan ka lalapit? Naghihintay lang ang Diyos. Maraming biyaya na nakahanggang ibigay ka sa lahat na nagpapakumbaba, malapit sa Kanya. Hindi lang na iyong magawa, kaya umahan na iyong kasalanan. Kaya kapatid, lumapit tayo sa Kanya, tayo magpakumbaba. Ikaw ay yung itaas mo iyong kumain. Sabihin mo, Panginoon o Diyos, patawarin mo niyo. Sa pag-una ko sa aking sarili, sa aking mga pangangailangan, at hindi ko mabigyan ng kuwang ang iyong pautos, na ako ay magpatotoo sa iba at magmaralay sa iba, manalangin sa iba, madalas iniisip kayo para sa aking sarili. Patawarin po ako at kunin mo ang aking puso ng iyong pag-ibig, ng pagmamalasakit, ng kahabagan, ng kaawagan. Sa gayon, O Diyos, ang iyong pag-ibig ay manatili sa akin at ito ay maipasa namin sa iyo. O Diyos, tulungan po kami, Panginoon. Salamat po sa iyong pagkapatawa. At alayin po ang doon din po sa mga natutok sa mga material ng bagay. Na minsan, O Diyos, Lord, nakakulangan na ang pagdinig ko sa iyo. Dahil iba ay marami po ang naging busy sa amin sa material na bagay. Panginoon, patawarin po kami. Sapagkat ang lahat ng mga material na bagay, Panginoon, yan ay
At kahit may pagkaloob sa iyong mga anak, hindi para sa lahat ng pangangailangan namin. Pero Lord, tulungan po kami, huwag kami malayo sa iyong mga gawain at nagkatiwala mo sa Iglesia. Kung ano po ang pagkaloob mo sa bawat sa amin, magawa po namin ito ng pagpapumaba ang pagsasunod sa iyo. At kung ano man po ang mangyayari o Diyos, maging gagawin po kami ng iyong pagpapalang para sa iyo. At ang mga pangailangan ng bawat sa personal sa bawat tahanan, Lord, tulad ng iyong pangako. Hindi mo pagkukulangin ang iyong mga anak na sa iyo iyong maasa. Pagpalain mo ang mga hanap buhay, ang mga negosyo, ang mga nakahanap ng hanap buhay o mga trabaho. Pagpalain po sila, mga kapatid na nasa abroad o God. Pagpalain po sila o Diyos, ingatan po sila. Ang kanyang mga pamilya. Pagpalain mo ang buhay. Sa mga nag-aaral o God, Lord, tumatalain po kami ng iyong kawagan. Lord, inito po ang mga kabataan sa iyo o Diyos. Atalain po namin matapos sila sa pag-aaral. Lord, ang kanyang mga pag-iilangan niya matugunan o God. Sa elementary, high school, college, maging sa mga kukuhan ng board exam o God, sa mga luway, wala tagumpay o God. Lord, tulad ng iyong pangako, Diyos, ipakikita mo sa mamagitan ng Iglesia ang iyong walang pag-ibig sa lahat. Lord, gamitin mo po ang Iglesia nito. Sinusuko mo sa iyo ang Iglesia nito mula po sa akin. Patawarin mo kami sa lahat ng mga kasalanan. At dalayan mo po ang sanction mo lang sa iyong reflection, God. Lord, hindi na mo sa unmonolog na o God. Lord, mga tao hindi kumikilala sa iyo. Pero dahil sa pagmamalasakit mo, ng pagmamalaman ng pastor, pagtulong mo sa iyo ng Diyos. Hindi mo po